Nakikita nyo ba yung parang tunaw na nasa loob ng butas? At saka, ito pa sa gilid. At ito pa. Ito ay isang whistle. So may nagtatanong bakit daw hindi tumutunog yung 3D printed whistle niya. Ang pwedeng dahilan ay dahil may natutunaw sa loob at nahaharangan yung butas kaya hindi na tumutunog ng maayos yung whistle pag hinipan. Ano yung pwedeng gawing solusyon dito? Pag-usapan muna natin yung bridging. Dito muna tayo sa computer, sa preview ng slicer, para makita natin yung bridge. Ayan, punta tayo dito sa may right side, yung slicing result. Ayun yung bridge, yun yung kulay. Para makita to, ayan, piliin natin yung line type. Tapos, ibaba lang natin yung view para makita natin yung bridge. Ayan siya, yung color light blue. Same nitong nandito sa kanan. Kung babawasan ko pa ng isang layer, tatanggalin natin tong bridge, makikita natin na nakalutang lang to sa hangin pag print natin. Literal na kaya siya tinawag na bridge ay gagawa siya ng tulay para magkaroon ng layer sa taas nito. Ito, try nating i-simulate. Mag-i-start yung bridge dun sa upper left. Itong color light blue. At kahit ganito yung itsura niya, pwedeng hindi ganyan yung mangyari sa printer. Dito na tayo sa printing. Ito ay Bambolab A1 open frame printer. Ito, printing na siya. Tapos, hintayin natin dun sa bridge na part. Tignan nyo ng maigi na habang nagpe-print siya ng bridge ay may mahuhulog na part. Tunaw na part. Ito yung nakita nyo dun sa umpisa ng video. At dahil nga nahulog na yung part na yon, pwede siyang humarang dun sa daanan ng hangin, hindi na magiging maganda yung tunog ng whistle. Ito pa yung isa sa may harapan. Makikita ninyo yung mga gaps na merong mga tunaw na parts. Ayan, naharang yan dun sa daanan ng hangin. Ito naman yung isang view at makikita mo yung tunaw na parts. Ano yung pwedeng gawin dito? Importante ang tamang cooling or pagpapalamig sa bridge. Ito yung part cooling fan ng A1 at iisa lang tong fan niya. Ito naman ang Creality K2. Bukod sa part cooling fan dito sa may print head, meron din itong fan dito sa may side para sa chamber. Yung dalawang fan na yan ay nagtutulong para mas mabuo yung shape ng print mo. Same yung settings nito sa Bambolab A1 pero tignan nyo yung pagpiprint ng bridge halos perfect. May makikita kang gaps pero walang nahulog or natutunaw na parts. Kung meron kang ganitong 3D printer, ito yung gamitin mo para sa mga ganitong prints. Itong whistle na to yung perfect. Pag-usapan na natin yung sa cooling. Halimbawa, wala kang ganitong printer, ano pa yung pwede mong gawin? Dito sa slicer, ang pwede mo pang gawin ay baguhin yung speed ng bridge. So ito, 52 dati, ginawa ko lang 40. Pwede mo pang babaan kung ano man yung effective for you. Ang gagawin nito, babagalan niya yung print ng bridge para mas magkaroon ng maraming time na dumikit pa siya at lumamig bago lumipat dun sa isang linya. Pwede mo ring laruin yung nozzle temperature. Minsan, mas mainit or mas mababang temp, mas nagiging okay yung printing ng bridge. Trial and error siya. Next ay pwede ka namang gumawa nung file mismo or nung model na hindi magiging malayo yung paggawa niya ng tulay. Sa mga enclosed naman na 3D printer, siguraduhin na pag nagpiprint ng PLA ay hindi ito nakasara para hindi masyadong uminit sa loob at pwedeng mag-cause nung pagtutunaw.